Ako si Elias. Ma'am, nandito na po ako sa may pin location. Isang delivery rider sa Maynila. Pakorin mong mabuti to! Elias Guerrero! Pinatay ng sindikato ang pamilya ko. Gusto kong lumakas. Gusto kong gumanti. Hanggang sa malaman kong... Si Calvin ay kapatid mo! Tatay ko pala ang pinuno ng sindikato. Jo! Lalabanan kita hanggang kamatayan! Nagbalik na ang hari ng Pulong Diablo. Pasabugin nyo! Hindi niyo ako mapapatay! Ito pa lang pala ang hudyat ng bagong digmaan. Matagal na siyang miyembro at leader ng grupo. Sino? Ang ahas na si William Romero. Si Black Rider. Ang nagbabagsak sa Golden Scorpion. Siya si Elias. Si Elias Guerrero. Madam President. Sabihin mo sa akin, ano talaga ang ginawa mo sa Isla Alacdan? Pinatayo ng mga miyembro ng Golden Scorpion ang mag-ina ko. At yun po ang dahilan kung bakit ako nagiganti sa kanila. Noong mga oras na nagiganti ako sa kanila, nalaman ko na tatay ko pala ang leader ng Golden Scorpion. Si Edgardo Magallanes. Hindi mo kasamaan si Senator William? Hindi ho, Vice. Hindi si Senator William ang bayani ng Isla Alacdan. Kundi ikaw. Ikaw, Elias Guerrero. Hindi mo alam kung nasaan ang presidente? Bilang membro ng security group, imposible hindi mo alam. Trabaho mo yan. Alam na ng presidente na hindi talaga ikaw ang bayani sa Isla Alacdan. Inagaw mo lang yun kay Black Rider. Yun ang problema ko. Ano bang plano mo? Wala ka bang plano? Ipapatay natin si Elias at ang presidente. Isa pang kalaban natin ngayon ay oras. Kailangan maisiwalat natin sa buong sambayanan ang tunay na pagkatao ni Senator William sa lalong madaling panahon. Kasama ko ako. Magbigay-pugay ka. Bagong salta ka dito. Zelda Mayor. Sani ang pangalan. Bastos ka. Kabago-bago. Matutukan lumugar. Bakit parang wala kang gana? Ha? Parang hindi ka nasasarapan sa pagkain mo, ha? Panis. Hindi naman, ha?
Yan. Mas may lasa na yan. Uy, nakakausap ka. Huwag mong pinapastos si Mayor. Tumingin ka nga sa akin pag kinakausap kita, ha? Huwag ka mayabang. Madaldal ka pa. Pati sa presidente, kumanta ka, ha? Hoy, Edgardo. Hindi ka na katulad nung dati. Wala ka nang iyayabang pa. Iba na ang sitwasyon, son. Gago ka pala. Nasa loob ka pa rin ng kulungan. Dito ka na mabubulok. Janes! Mais kayo! Patuloy na bagsak nyo yan! Sige na! Ingat! Oras na para gawin ang nararapat. Ang labang to hindi mo kaya mag-isa. Kailangan mong makipagtulungan sa kanila. Pumayag ako. Harap ako sa media. Aaminin ko na ako si Black Rider. At sasabihin ko sa lahat ng mga tao na ako at ang mga kasamahan ko doon mismo sa Isla Alakdan ang nagpabagsak sa Golden Scorpion. Para na rin maisiwalat ho natin kung ano ang totoong pagkatao ni Senator William Romero. Hindi ko sasayangin ang tiwala mo sa akin, Elias. Maraming salamat ho, Madam President. Pero Madam President, ang pamilya ko. Kami na ang bahala, Elias. Magpapadala ako ng security dito para ilipat ang pamilya mo sa isang mas ligtas na lugar. At kung kinakailangan ilipat sila sa ibang bansa, gagawan ko ng paraan. Maraming salamat ho, Madam President. Kailangan na natin kumilos ngayon. Ipagdarasal kita, anak. Elias,
lilipas din to. Pag nangyari yun, makakapagsimula na tayo ng panibagong buhay. Kumusta? Salamat. Salamat at pinaunlakan niyo ang aking paanyaya na magkita-kita tayong muli. Kahit pa, nanggaling kayo sa mga lalayo. May kumpiyansa pa rin naman kami kay Senyor. Pero nag-iingat lang kami. Dahil wala na tayong kapangyarihan. Katulad dati. Putok na rin ang balita ng ginawang pagtraidor na Senator William kay Senyor. At kung magtatagumpay ang plano niya na maging presidente, lalo tayong tatagilid. Kung kaya, tayo'y naritong lahat. Yun ay para ipakita natin at isumpa kung maaari na tayo ay tapat sa Golden Scorpion at loyal kay Senyor Edgardo. Pasensyahan pero nakakulong na si Senyor. Bagsak na ang Golden Scorpion. Trolado na ng gobyerno ang yaman ng Senyor. Para saan pa tong pagpupulong na to? Sasayang lang tayo ng oras. Nagtataka naman ako na magmula sa iyong bibig ang mga salitang yan, Pastor. Nagsayang pala tayo ng oras. Katapos ng lahat ng ginawa ni Senyor. Pagkatapos, paligurin kayo sa pera at kapangyarihan ng Senyor. Hindi nararapat na ganyan ang igaganti niyo sa kanya. Sino ang gustong sumunod? Talagang binabalak niyo, Hugo. Bueno, simple lang. Itatakas natin si Senyor sa kulungan. Ibabangon natin ang Golden Scorpion na siyang pamumunuan ni Senyor Magallanes. At kami tumulong, Hugo. Hello. Let's go. Kung ako nagbalik mula sa hukay, Elias, sisiguraduhin ko na wala nang paglalamayan sa'yo. Iuuwi ko ang ulo mong hayop ka.
Saludo ako sa iyo, Elias. Sa kabila ng trahedyang inabot mo, tumutulong ka pa rin sa mga tao. Madam President, sa totoo lang nung una kaya ako naging si Black Rider para ipagiganti ko ang mag-ina ko. Pero kalaunan, napagtanto ko na ang labang ko sa Golden Scorpion ay laban din noon ng buong bansa. Kaya hindi ko hahayaan na ituloy ni Senator William ang kasama ni Edgardo. Mga kasama! Alam nyo na ang gagawin nyo! Hindi matatapos ang gabing ito! Nabuhay ang presidente! At tandaan nyo! Ako ang papatay kay Elias! Sakay! Tara! Bilis! Iisa tayo ng hangarin, Elias. Ang mga katulad niyo, Madam President, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa sa ating bansa. Nasaktan mo ba kayo? Ayos lang ako. Vice President, kayo naman magpanayaw. Oh! Elias Guerrero! Hindi pa tayo tapos! Calvin, buhay ka. Bang, sige na mo! Tara! Habulin niyo! Sakay! Vice, kayo! Ayos lang! Ayos lang! Kinukulang ko kayo.
Chief! Tabi mo natin! Chief, protect the president! Oh, God. Ako ang papatay sa'yo, Elias! Wala ka nang kawala! Madam! Okay lang po ba kayo, madam? Madam! Ma'am, madalas po kayo nagsusuka, lalo na po sa umaga. Ikuha mo lang ako. Ikuha mo lang ako ng paracetamol. Stress lang ako, marami akong problema. Are you sure po, ma'am? Kasi I can call po the clinic po para tawagan po si Dr. Aviles po. Ang negosyo, ang asikasuhin mo! Bigyan mo lang ako ng gamot. Akin na! Senyor. Susunduin ka ni Hugo. Makakalaya ka na, senyor.
Ayos lang, ayos lang. Kulang! Vice, wag na wag yung hihinto ang kotse. Kahit na ano mangyari. Oo, Elias. Elias! Saan ka pupunta? Saan ka? Bubong? Saan ka pupunta? Akala mo malatakasan mo ako? Ha? Sa pool. Madam President, kapit lang po kayo dyan. Vice! Kaliwa! Kumanda ka, Edgardo. Babawi ako. Bilang na mga oras mo. Hello. To. Game na. Game na game. Men. Rock and roll na tayo. Sir, magandang gabi, sir. Boss, ano po yan? Good evening po. May deliver na kami, sir.
Sir, may dumating po ditong truck ng bigas, sir. Galing po sa Kapwa Kalinga Foundation, sir. Wala na po bang memo tungkol sa bigas, sir? Para daw po sa mga preso, sir, at para din po sa atin. I-check niyo muna yung laman ng truck bago niyo papasukin. Copy, sir. Boss, pwede mo buksan yung likod? Yes, sir. Walang problema, sir. Wala daw pong memo na may darating na bigas ngayon, sir, eh. Sige, sir. Kinakabahan ako na sila lang ang kumikilos doon. Paano kung pumalpak sila? Tulad na sinabi ko sa'yo, tayo ang magsisilbing mukha ng bansang ito. Ako bilang presidente, ikaw bilang first lady. Ngayon, ako ang Senate President. Sa oras na mawala ang Vice Presidente at Presidente, ako ang magiging Presidente ng Pilipinas. Para saan tong pulong na ito? Napagtanto ko na hindi si Black Rider ang pinakamalaking problema natin. Kung tutuusin, wala siyang kakayahan
Wala siyang kapangyarihan para pilayin ang operasyon natin sa droga dito sa Pilipinas. Isa lang siyang bubuit na hindi natin mahuli-huli. May malaking pader, matibay na pader kailangan buwagin natin. Magbuhat ng pumalpak, nawasak ang Golden Scorpion dahil sa kapalpakan at kabobohan ni Edgardo. Uminit na sa atin ang gobyerno sa operasyon natin sa droga. Administrasyong Valerio ang kailangan mawasak natin. Alam ko na yung iniisip mo. Gusto mong patayin ang presidente. Kahit mapatay natin ang presidente, the Vice President will just take over. Hindi pa rin tayo makakaalago. Magkapartido sila. Eh kung sakit din sa ulo ninyo itong Vice Presidente, edi isama nyo sa ililigpit. Kung papatayin natin ang presidente at vice, sino ang magiging leader ng bansa? The line of presidential succession. Kapag parehong wala na ang president at ang vice president, ang pangatlong pinakamakapangyarihan sa ating bansa, ang magiging acting president. Tama si Rebecca. Ako ang Senate President. Therefore, pag namatay ang presidente at vice president, ako ang aakyat bilang presidente. Kapag ako ng acting president, kontrolado natin lahat. Hindi lang operasyon ng droga, pati na ang susunod na eleksyon. Sisiguraduhin kong mananalo ko. Para tuloy-tuloy ang paghahari natin dito sa Pilipinas. Gusto ko yung iniisip mo, Senador. Matagal ko na rin hindi nagagamit yung mga paborito kong baril. Kailangan gawin natin ito ng malinis. Hindi pwedeng madawit si Senator William dito. Hindi ka pwede sumama, Rebecca. Ikaw maging first lady ko. Ayoko madawit ka. Kami ng bahala. Sisiguraduhin namin na mamamatay ang presidente at vice ngayong gabi. May tiwala ako kay Antonio. Hindi na sisikatan ng araw ang presidente. Bukas, ibuburo ng vice-presidente, presidente, at si Elias Guerrero. Alam nyo, nung bata ako, tuwing ginugulpi ako ng nanay ko at ng kinakasama niyang lalaki, tumatakas ako ng bahay. Dito ako nagtatago. Yan, naglalaro ako dyan, sumisigaw ako mag-isa, umiiyak ako. Pero hindi nila ako natutuntun. Pero alam nyo, pag nandito ako, pakiramdam ko, ligtas na ligtas ako. Dito nyo matutupad ang mga pangarap nyo.
Dito kayo mag-practice, ha? Dito kayo mag-practice para sa singing contest na gusto niyong salihan. Walang manggugulo sa inyo dito. Salamat po, Ate Nympha. Napakabait niyo po talaga sa amin. Ano ka ba? Basta sa inyo. Oh, siya! Mag-practice na kayo! Saan niyo na? Wow! Gagaling naman! Sumayon kaya ako sa akin. Lolo kami. Lo! Wala pa dito ka. Oo. Narinig ko yung sinabi mo sa mga bata. Hindi man tayo mayaman, masaya ako kapag nakikita kitang natutulungan mo sila kahit sa maliliit mong paraan. Pabili po ko nito. 2 orders po. Bakit po? Ay, wala naman, Ining. Natutuwa lang ako sa'yo. Mukha kang mayaman. Ikaw yung tipong hindi papansin itong mga paninda ko. Sa totoo lang, ate, paborito ko po yung mga lutong bahay. Gusto ko nga po matutong magluto ng masarap kasi mag-aasawa na ako. Ay, ganun ba? Napakaswerte naman ng mapapangasawa mo. Ang ganda mo na at ang bait mo pa. Hayaan mo, pag wala kong ginagawa, tutulungan kitang magluto. Talaga po? Wow, salamat. Aasahan ko yan, ate. Pagbayad. Salamat. Joan. Ma? Bukas, ibuburo ng Vice-Presidente, Presidente, at si Elias Guerrero. Pero kasama ng Presidente si Elias. Paano kung maprotektahan ni Elias ang Presidente? Wala ka bang tiwala sa kapatid mo? Buong puwersa natin ang kalaban ni Elias. Andun si Calvin at si Antonio. Ganyan talagang plano ko. Nandun si Elias, wala siyang magagawa. Tandaan mo yan.
Nagpapasalamat ako sa Panginoon at dininig niya ang aking panalangin. Yan rin po lagi yung hiling ko, Nay Alma. Ang magkaroon po ng kakampi si Elias sa lahat ng mga laban niya. Bani, hindi lang basta kakampi. Presidente ng Pilipinas. Ay! Ano po yun? Diyos ko. Sana hindi masamang pangitain ito. Ay, teka lang. Anong meron? Huwag daw ko kasali. Anong pinagmimitingan nyo? Eto, may dala ko merienda. Freddy. Kuwan kasi, si Elias. Oh. Pinuntahan ni Presidente dito eh. Presidente ng TODA? O bakit daw? Hindi Presidente ng TODA. Ano ba kasi? Presidente ng Pilipinas. Ay! Talaga? Ang taray naman ni Elias, dinadalaw ng Presidente ng Pilipinas. Balibel. At saka hindi lang yun. Oh. Alam na ng Presidente yung totoo. Na si Elias yung tunay na tumapos sa Golden Scorpion. At alam na rin ng Pangulo ang tunay na pagkatao ni Senator William. Na miyembro siya ng sindikato. Gusto niyang tumakbo bilang Pangulo, tapos magbuo ng isa pang bago niyang sindikato. Grabe, napakasama naman yung hayop na Senator na William na yan. Pakawalang hiya. Talaga? Oo, ate. Dito. Nasaan? Nasaan si Madam? Nasaan? Ha? Alis na mo. Nay Alma, si Elias po. Paano niyo ako nahanap? Ayoko sanang tanggapin na mahanap kita at kung saan nakatira si Paeng. Pero anong klaseng anak ka? Binalikan mo pa yung lalaking yun. At hindi nga ako nagkamali. Dito ka sumuot sa isang mabaho at maduming lugar. At pinatunayan mo lang kung gaano ka sawin. Isa kanyo na yan. Isa kanyo na si Joanne. Ayoko, ma! Ayoko, ma! Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ako sasama sa inyo. Ikaw sama na, ha? Ikaw dulot problema ating pamilya. Ay, hayaan nyo na ako. Hindi ako sasama. Hindi ako sasama. Sige mo na yung kaibangan mo, Joanne. Nakikita mo ba yung tsura mo, ha? Tatalikuran mo yung buhay natin? Maati mo na yung ganitong buhay? Ano po bang problema sa buhay na pinipili ko? Mali. Maling-mali. Ito ba? Ha? Ito? Ito ang gusto mong buhay? Ito ipapakain sa'yo ni Paeng? Ha? Pagkain ng aso? Ma'am, wag naman po kayo ganyan magsalita. Napakapatapobre niyo naman, ma'am! Lumayas kayo dito sa lugar namin! Anak mo yan? Ang layo naman ng ugali sa'yo. Buti na lang hindi nagmana.
Kayo tahimik, huwag pakialam buhay amin. Kayo hampas lupa, tayuktok. Di ba kami? Nasa teritoryo namin kayo. Kaya nakakabulao na kayo eh. Tama. Isa kayo na si John! Hindi! Hindi! Problema rito! Anong problema rito? Anong problema rito? Jobe! Joan! Let's go! Huwag niyo pilitin ko ay sumama sa inyo! Wala akong pilitin! Tigilan niyo na yung bata! Ayun sa kulong ko! Huwag kayo makialam! Anak ko to! Ipapakulong ko kayo! Sige na niyo! Pagod na makakakontrol sa'yo. Wala kang utang na loob! Joan! Kunin niyo na siya! Tumakas ka na yun! Hello, sir? Police station? Sir, may kaguluhan po dito. Humihingi po kami ng tulong. Puntahan niyo po kami ngayon na. Opo, sir. Opo. Ngayon na po, sir. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Baba mo yung baril mo! Ginawa mong impyerno ang buhay ko dito sa loob. Dito sa loob, ako ang posisyon. Ngayon, mauna ka na sa tunay na impyerno. Doon ka maghari-harian.
Dito sila, Mama, itakas mo ako. Hinahabol nila ako, pilit nila ako sinasama sa kanila. Joanne! Joanne! Halika na! Tumabi ka, Paeng! Paeng! Hindi ako magdadalawang isip na ipabarik kita sa mga to! At baka nakakalimutan mo, Paeng, ha? Kayo at ang tatay mo ang dahilan kung bakit nabatay ang asawa ko at kung bakit nasira ang buhay namin! Hindi, Ma. Hindi si Paeng ang tatay niya. Alam ko maling ginawa ng tatay ko. Pero pinagbayaran niya na yan. Hindi ko hayaan masaktan si Joanne dahil mahal na mahal ko siya. Mahal? Mahal? Wala na ba natitirang kahiyan dyan sa katawan mo, ha? Hindi kita matatanggap, Paeng. May dugong kriminal yung katawan mo. At bukod dun, ano ipapakain mo sa anak ko, ha? Ano sinabi mo sa mga mayamang negosyante na mas bagay sa anak ko? Tama na, Ma! Yan yung dahilan kung bakit ako lumaya sa pamilya natin. Walang ibang mahalaga sa'yo kundi pera! Walang kasalanan si Paeng, pero sobrang mo siyang maliitin. Mas pipiliin ko pa yung simpleng buhay na masaya. Kesa naliligo ako sa pera, pero para akong nasa bilangguan. Magpapakasal kami sa ayaw at sa gusto nyo. Sige na, kalma ka nun, Vice, tara na ho! Kailangan natin tumakas! Unahin mo ang presidente. President, hindi na ako. Isang president ko! Ito lang ho kayo. Madam President, pakinig ho kayo. Lilituhin ko ho sila. Kailangan nyo na akong tumakas. Sige ho. Walang hiya. Dito. Nasaan? Si Madam, nasaan? Ha? Alis na mo. Nay Alma, si Elias po. Totoo ba talaga pumunta dito si Presidente? May nakakita ko kay Elias sa Madam President na magkasama sila. Totoo ba yun? Ano ang pakay nila kay Elias? Freddy, ikaw, excuse me. Patay. Kumakalat na yung balita.
Hindi nila pwede malaman yung totoong pagkatao ni Elias. Na siya si Black Rider, di ba? Kaya nga eh. Anong gagawin natin? Ba't hindi ho kayo nagsasalita? Kaya nga, nagot talaga tayo. Saka ba't kayo nagbubulungan? May nililihim po ba kayo sa akin? Sa amin? Akala mo ba ikaw ang pinakamakapangyarihan sa bansa? Bakit ka nagtatago? Madam President! Madam President! Ano ginagawa mo dito? Ha? Ha? Halika dito! Halika! Halika! Ha? Halika! Ano? Magtatago ka pa? Pagkatapos ko sa'yo, luluhod sa akin ang buong Pilipinas! Kahit kailan, hindi mananaig ang kasamaan! Halika dito! Dito ka! Todas ka sa akin ngayon. Ano, Nympha? Ang bilis ng pangyayari. Kami rin naguguluhan eh. Kami, gulong-gulo rin kami. Oo, sino ba naman mag-aakala na si Madam President pupunta sa Barangay Luntian dito? Swerte-swerte nyo. Nakita nyo si Madam. Ang layo dito eh. Sayang, hindi na natin siya inabutan. Nay Alma, hindi ho ordinaryong tao si Madam President. Siguradong ibig sabihin nun kaya siya napupunta dito kasi meron siyang kailangang gawin. Ano, Nympha? Ano ka ba? Siyempre kasi di ba bahay ito ni Mayor? Correct. Tsaka magkapartido sila. Oo. Yan lang yun. Nympha, isang ordinaryong delivery rider lang ang anak ko. Ano naman ang kinalaman niya sa usapin ng presidente? Tama. Pa-selfie. Ano ba naman yan, Gina? Ayun pa ba iniisip mo ngayon? Sorry na. Sayang kasi. Nay Alma, may hindi ho ba kayo sinasabi sa amin? Sino ho ba talaga si Elias? Nympha, huwag kang mabibigla. Si Elias ay maraming kaibigan. Oo, marami siyang friend. Ito yan. Friend. Ano yun? Ano nangyayari? Hoy! Yan ang problema sa inyo mga bayani. Papakamatay kayo para sa mga taong hindi nyo kilala. Kaysa naman matulad sa inyo na nilamon na ng kasamaan. Dahil mo ang daldal. Tara, square tayo. Todas ka sa akin ngayon. Ba't
Irene! Welcome back, senyor. Kayong mga nanatiling tapat sa akin. May gantimpala naghihintay para sa inyong lahat. Ngayong malaya na ako. Ang una nating gagawin ay maglinis ng mga ulo po. Hanapin yung lahat ng mga tumalikod sa akin. Hanapin yung lahat ang mga tumraidor sa grupong ito. Wag, Ai! Joanne, kami wag mo subukan. Putok niya. Hindi ako papayag na kaskunin niyo si Joanne. Ha? Sana naisip niyo din na sa legal age si Joanne. Pag kunin niyo siya, ibig sabihin nagkikidnap kayo. Pipilitin akong arestuhan kayo bilang isang pulis. Sige. Ang lakas ng loob mo, Paeng. Ang lakas ng loob mo. Ang gusto ko na sa anak ko ay maging maayos. Hindi kami ang kriminal dito. Kayo at ang tatay mo ang kriminal! Hindi ako kriminal. Sa lahat ng korupsyon ng ginawa ng tatay ko, wala akong kinuhang isang piso. O kahit anong ari-arian. Alam mo, tama talagang sinabi ni Joanne. Pera lang mahalaga sa inyo. Pera lang. Sir Policarpio, ano nangyayari dito? May tumibre sa amin mga tindera. Okay na kami dito. Shovel, let's go. Hindi pa tayo tapos, Paeng. Hindi kayo makakasal. Hindi kayo magiging masaya.
Kami na ang bahala, Elias. Magpapadala ako ng security dito para ilipat ang pamilya mo sa isang mas ligtas na lugar. At kung kinakailangan ilipat sila sa ibang bansa, gagawan ko ng paraan. Iisa tayo ng hangarin, Elias. Ang mga katulad niyo, Madam President, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa sa ating bansa. Kuya! Kuya! Anong nangyayari? May barilan po sa kabilang kanto. Madami daw mga armadong lalaki na may nahabol na kotse. Ano? Masama ang kutob ko. Magkasama si Elias at ang presidente. Nay, gusto niyo po bang puntahan natin sila? Sana ligtas silang dalawa kasi kung magkataon ng laking gulo nito. Ba't di na lang tayo pumunta ng barangay? Ano akala mo? Patay na ako? Ha? Tsaka wala akong pakialam sa presidente. Ikaw ang gusto kong mamatay! Sige na, tayo mo! Bilisan mo na! Tapusin mo na! Tayo mo! Tapusin mo na! Tapos ka na kayo. Presidente! Hinamay mo pa! Teka lang, ligtas? Bakit biglang nasa panganib ang presidente? Saka, Nay Alma, hindi niyo pa rin yung sinasagot ang tanong ko. Ano ba talaga nangyari kay Elias? Mabuti pa, magpunta na lang tayo sa barangay. Doon na lang tayo magtanong. Tara, tara, tara. Alma! Ano yan, Alma? May lote. Hindi ka na. Dalang. Danoy, mag-ingat kayo, ha? Chief. Oh, Perez. May shootout sa barangay Luntian. Sabi ng mga nag-report sa barangay, mukhang involved ang presidente. Maganda kayo. Re-responde tayo. Yes, Chief. Yan, masarap yan. Maraming salamat, ate. Thank you. Salamat. Mahal. Pasensya ka na, naranasan mo itong lahat dahil sa akin, ha? Mahal, wala ka namang kasalanan eh. Sa totoo lang, ako yung nahihiya kasi ganun katratuhin ang pamilya ko. Salamat kasi pinagtanggol mo ako sa kanila. Alam mo, wala akong ibang ikasasaya kundi yung makasama lang kita habang buhay. Mahal naman kita, Joan.
Mahal na mahal kita. Pero kailangan natin maging maingat. Kilala ko sila Mama at si Ayi, Gemma. Hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nilalayo sa'yo. Pangako ko sa'yo, pag magpagkasal na tayo, wala na makakahiwalay sa ating dalawa. Hindi na ako makapaghintay. Si Chief. Yes, Chief. Ano? Ano nangyari kay Presidente? Arlene, ihanda mo ang kotse. Aalis ako. Pati ang mga tao, ihanda mo. Madam, bilin po ni Senator William na huwag po kayo umalis eh. Hindi ako pwedeng tumunganga lang dito. Ma'am, huwag niyo nang ituloy ang binabalak niyo. Tingin mo susunod ako sa isang katulad mo? Hindi pwedeng wala akong gawin. Umalis ka sa harap ko. Ma'am, pasensya na, kailangan ko lang gawin to eh. Sasayang lang tayo ng oras. Nasa labas ang totoong kalaban. Si Elias Guerrero. Ma'am. Arlene, asan ang kotse? Yung mga tao, nakahanda na ba? Kumusta naman yung mga kasama natin, mga pulis doon? Kapitana, ano bang balita doon sa barilan, doon sa sityo nyo? Wala mo. Teka, wag na ho kayo makialam. Trabaho na ho namin yun at mga pulis. Ay, hindi ko pwede. Anak ko, pinag-uusapan natin dito. Baka kung ano nangyari sa kanya. At saka gawin niyo po yung trabaho niyo. Teka, sino ba kayo? At Vanessa, di ba ikaw yung dinampot ng mga barangay tanod ko? At sino yung anak na sinasabi nyo? Anong alam niyo sa mga humahabol sa kotse ng presidente? Eh, totoo nga po. Sasakyan nga po ng Pangulo yung pinagbababaril nila. Kung makakagulo kayo sa trabaho namin, mabuti pa umalis na lang kayo dito. Marami pa kaming gagawin eh. Siguro po, susundan ko na lang po si Elias. Vanessa, sama ako. Hindi na po, Alma. Dito na lang po kayo. Mas ligtas po dito. Pretty. Bandayan mo si Alma, ha? Ako na bahala. O, samahan mo ako. Sama ko sa'yo. Sige, samahan ko muna siya po. Mag-iingat kayo. Balitaan niyo ako. Mag-ingat kayo, ha? Sige, bigay dito. Nanay Alma, mabuti pa umuwi na lang po muna tayo. Kumalma lang kayo. Sila na po bahala doon. Diyos ko, ang anak ko. Kayong dalawa, sunod kayo agad kayo sa akin, ha? Kapitana, salamat. Sige na, Gina. Mauna ka na. Teka, saan ka pa pupunta? Delikado. Sabay na tayo umuwi. Impyerno ang naging buhay ko. Pero nakalaya ako. Tandaan mo yan. Alam ko nanganganib si Elias. Nararamdaman ko. Kailangan niya ng tulong ko. Madam President, Tama na. Tulong. Tulong. wala nang tutulong sa'yo. Patayin ang mga aliporis mo. Basura ang tingin mo sa amin. Salot ng lipunan. Pero kami ang magpapaluhod sa'yo. Diretso sa impyerno! Tapos ka na ngayon. Kakampi kayo ni Senator William. Magpapayat kayo! Baliw wala nang malamang pa. Pero oo, kami ang bagong hari ng bansang ito! Hindi kayo magtatagumpay!
Madam President, isuot yung hutang na helmet. Madam President, kumapit ka! Calvin! Ako nang bahala kay Elias! Hindi! Ako ang totoo na si Elias! Mr. President! Hindi natin makalis dito. Sige na. Yan. Sige na. Buto kayo. Nanalo. Dito po. Dito. Pasok po kayo. Pasok po kayo. Ano, President? Naman sa susulay. Suyurin niyo yung lugar! Bilisan niyo! Ayos lang ko kayo. Kaya pa. Madam President, huwag na wag kayong alis dito, ha? Dito lang ko kayo. Ako na kung bahala sa kanila. Intindihan niyo? Mag-ingat ka, Elias. Basta babalik ko ako dito. Huwag na wag kayong aalis, ha?
ko alam kung bakit ko to ginagawa, Elias. Pero, bahal. Ano, brother? Hindi ba talaga tayo gagawa ng paraan para matulungan si Elias? Hindi niya kabisado yung lugar na to. Kung gusto mo sumugod, brother, tara na. Tara. Sasama po ako sa inyo. Tulungan ko po kayo. Ano ba? Tumigil nga kayo? Hindi niyo ba alam kung gaano kahalang ang bituka ng mga kalaban? Hindi papayag si Elias na may mapahamak isa man sa inyo. Pero, Nay, wala po ba talaga tayo kayang gawin? Sa akin nga pinakamasakit, hindi ba? Yung alam ko na yung anak ko nasa bingit ng kamatayan. Pero may isang bagay na hindi ako binibigo na pwede ko itulong sa anak ko. Ano yun? Magdadasal tayo. Panalangin ng kaligtasan ni Elias. Papanalangin natin ang kaligtasan ng presidente at ng vice-presidente. Halika kayo. Aming Panginoon, muli po kaming dumudulog sa inyo. Alam ko pong hindi niyo hahayang manaig ang kasamaan. Ilayo niyo ho sa kapahamakan sina Elias. Huwag niyong hayaan na magtagumpay ang kasamaan para pigilan ang paglabas ng katotohanan. Huwag niyo pong hayaang manaig ang kasamaan, Panginoon. Gabayan niyo po si Elias at si President Salvacion. Sa panahong pinakamadilim ng langit, pag tila wala nang natitirang pag-asa. Tila mas madaling sumuko at manahimik na lamang. Bigyan niyo po kami ng lakas lubutan. Panginoon, huwag niyo pong hayaang mapahamak si Elias at ang presidente. Akala mo makakatakas ka, Madam President? Kunin niyo siya! Ilabas niyo! Itiwan niyo ako! Saan ka pupunta? Wala ka ng kawala, Elias. Sige! Sabayan na tayo! Sige, hayaan niyo lang. Itiwan niyo ako! Sige! Pumalag ka pa! Kung hindi, papasabugin ko yung utak. Tawag siya! Ikaw ang bumitaw sa baril mo. Wala ka ng kawala, Elias. Hindi ka na, kaya bitawan mo na yan, Elias! Ibibitaw! Baba mo na!
nyo nang idamay ang presidente rito. Ako na lang. Hindi lang ang presidente ang target namin, Elias. Pati ikaw, matagal ka ng tinik sa lalamunan namin! Tapusin na natin tong presidenteng to! What? Pati si President Valerio wala rin. Okay lang yun, di ba? Tama yun, di ba? Tama yun kasi ibig sabihin nun, ligtas sila. Di ba? Oo nga. Si Vice President Rosales yun ah. Mani! Mani! Bawal tayo pumasok dyan. Crime scene yan. Mani, tama sila. Mag-unos dili ka. Baka huliin pa tayong polis dito. Pero nag-aalala ko para kay Elias Oka. Mani, nandun na ako. Kilala natin si Elias. Hindi basta-basta nagpapatalo yun. Makinig ka sa akin. Ang isang malaking tanong, sino yung nasa likod ng pananambang na to? I-update mo ako sa lahat. I-secure nitong area. Walang papasok. Naintindihan mo? Kaya, ikaw naman, i-secure mo tong area na to. Kayong dalawa dyan. Okay? Go. Go. Mr. President, dito po kayo! Nako! Nako! Diba? Paano kung totoo mabaril? Marami ka pang hindi alam sa akin, Elias. May panahon para mas malaman mo pa yan. Wala na akong bala! Diba? Lintek! Sino ba yung babaeng yun? Hindi dapat makatakas sa Elias at presidente. Mr. President, liga na! Ah! Oh! Sige, nadali mo na yung Pangulo sa ospital. Paano ka? Kabisado ko dito, Elias. Huwag mo na ako lalahanin. Sige, may kailangan akong gawin. Ito ka! Takbo! Mr. President!
Hindi ka na! President, dito. Suotin niyo ito. Sakay po. Umalis na tayo dito! Please! Tama ako ang presidente. Hindi na mabubuhay yan. Tayo na! Bilis! Sir, andito po kami sa isa pang shootout. Sanchez, diretso mo ron. Lapit na po tayo, Chief. Madam! Madam! Dugo ka. Madam, kailangan kita doon sa ospital. Tara! Madam, tara! Subuko na kayo! Marami silang talo! Ma'am, huwag kayong mag-alala. Malapit na tayo sa ospital. Alma! Mani! Ano nangyari? Ano nangyari? Totoo ba yung napanood namin sa TV, ha? Totoo bang patay na yung vice presidente? Si Elias, nasaan? Si Elias! Wala si Elias! Wala sila! Asan sila? Tsaka dumating po to si Chief Ricarte tsaka si Paing. Sila na daw po bahala eh. Nasaan na ba si Limpa? Pati siya nawawala na. Hindi ko po alam, Lu. Hindi mo alam. Kanina nang magkakasama kayo, ngayon di mo alam? Pupunta na daw po kasi si Elias eh. Ano, delikado ang lagay ni Elias? Parang hindi ka pupuntahan. Diyos ko! Sabi na sa akin. Sabi na yung mga siyang umalis. Tigas talaga ng ulo ng bata niya. Diyos ko, pailigtasin mo si Elias at si Limpa. Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Asan sila? Asan sila? Diyos ko! Bigyan mo sila! Bigyan mo sila! Iligtas mo sila! Pinoon, iligtas mo sila! Iligtas mo sila! Diyos ko pa! Diyos ko! President, konting tiis na lang ho. Kumapit lang ho kayo. Elias, ano man ang mangyari sa akin, ipangako mo. Uubusin mo ang sindikato. Madam President, nakahanda ako sa ano mang kailangan kong gawin.
pero mabubuhay ho kayo. Tulungan niyo kami! Naparil ang presidente! Dadala ho. Madam President. Madam President, ligtas na ba? Nasa ospital na ho kayo. Madam President, narinig niyo ako. Madam President! Dito lang ako. Dito lang ako, Madam President. Nasa ospital ka na, ha? Ligtas na ho kayo dito. Madam President, narinig niyo ako. Madam President. Madam President, ligtas ka na. Dito lang ako, ha? Dok, kayo na akong bahala. Iligtas niyo ako ang Presidente. Ma'am, I'm sorry to say, nagka-miscarriage po kayo. Kailangan po namin kayong iraspa. Miscarriage? Po, ma'am. Anong miscarriage? Buntis ako? Yes, ma'am. Buntis po kayo. Chief, protect the President! Elias! Saan ka pupunta? Madam President! Elias! Di ba? Ayos ka lang ba? Oo. Mabuti't ligtas ka. Si Madam President, kamusta? Critical pa rin yung lagay niya, sabi ng mga doktor. Elias, kailangan na natin umalis ngayon. Iimbestigahan nila yung nangyari sa atin. Mahirap ipaliwanag yung ginawa natin. Baka maipit lang tayo. Tara na, bago pa dumating pulis at mga media. Hindi ba si Madam President? Hindi ko pwedeng iwan. Natulungan mo na siya. Naligtas mo na siya. Iligtas mo naman yung sarili mo. Tara na, wala na tayong oras. Tara na! Bakit ba natin kailangan pumunta dito? Teka, saglit lang. May kukunin lang ako. Mabilis lang to, promise. Lita, saan na nga pala yung pinatago ko sa'yo? Teka lang Oh, ito. Bibili ka ba ng paninda ko? Sige, hindi na muna. Sige. Salamat.
Ano bang meron dyan? Listahan ng mga suki ko na may utang sa akin. Eh, nakalimutan ko na naman kahapon eh. Baka takbuhan ako saka hindi na ako bayaran. Sige na. Kailangan natin makauwi. Elias Guerrero! Niva, ligtas ka sa akin. Pwede wala ako sa'yo. Kailangan natin tumalon. Tapos ka ngayon. Go! Tanda na. Yeah. Ay! Ako, si William Romero, ang inyong Senate President, ang magiging acting President ng Republika ng Pilipinas. Tawan niyo ako! Maguluhan yan. Tayo kayo! May regalo ko sa'yo. Hindi lang ako yung taxi sa grupo na to. Si Calvin ang pinakamalaking traitor sa grupo.